Kuweba dito sa Japan ang una naming pinuntahan sa camper van adventure namin ngayon. Lumabas na kami ng Toyama Prefecture. Inabot na rin kami ng dilim pagkarating sa camping area. Hi guys, tama yung narinig nyo, lumabas na kami ng Toyama Prefecture. Nandito na kami ngayon sa Gifu Prefecture. Maraming mga travelers ang nag-iipon ng stamp, buti meron din dito. Merong ticket para makapasok na sa 1,100 yen. Available nga rin yung jacket kasi malamig daw sa loob. Pagkatingin ko nga 11.7 degrees. Hindi na kami kumuha ng jacket kasi guys, ang sarap sa pakiramdam. Kasi sa labas na itong kuweba, grabe sobrang init. Pero pagkapasok namin dito, ang sarap sa pakiramdam kahit na ang ikli ng palda ko. Hindi ako nilalamig. Sobrang refreshing dito sa loob guys. Ang ganda pala pumunta dito kapag ka summer season. Tipong hindi mo ramdam yung init sa labas. Para sa magtatanong kung nasan kami ngayon, nandito kami ngayon sa Hida Great Limestone Cave. Sobrang galing at maaasahan talaga si Jonathan sa paggawa ng itinerary. Alam nyo ba guys, wala na kaming pinroblema ni Erica kung saan pupunta, paano pupuntahan yung mga lugar. Kasi bago pa yung araw na to talagang na-search na lahat yan ni Jonathan. Kaso pagkarating dito sa kuweba, bigla-bigla lang yan siyang nawawala. Ganito si Jonathan guys, kapag ka na-amaze, nagkakaroon siya ng sariling mundo. Natatawa nga ako kasi hindi sanay si Erica na hindi kami lagi magkadikit at magkasama habang ganitong nagagala. Kasi guys, magkaiba kami ng bagay na mga na-appreciate. Ako gusto ko yung mga aesthetic. Buti kami ni Erica nagkakaintindihan. Alam nyo ba, bago yung araw na to, meron kaming movie na napanood sa Netflix na based on true story. Yung nangyari ngang na-trap yung mga bata at yung coach nila sa loob ng kuweba sa Thailand na talagang nagtulong-tulong yung mga professional galing sa iba't ibang bansa para maligtas sila. Pagkapasok sa kuweba na to, mas na-realize ko kung gaano kahirap at yung talagang struggle nila dun sa movie na talagang nangyari nga sa totoong buhay. Natatawa ko guys kasi meron ditong pila na talagang pumila lang din kami. Ganito lang pala yung loob pero grabe expectation namin kasi ang haba ng ipinila. Kaya tawang-tawa ko sa reaction ni Erica nung nakita niya kung ano yung resulta ng ipinila namin pagkahaba-haba. Sabi lang niya, ayun na yun. Same lang naman kung ano yung nakikita namin kanina sa labas. Tignan nyo guys, sobrang fresh ng mga gulay. Pagkalabas ng pinaka-cave, meron ding mga souvenir shop at bilihan ng mga snacks na pwede mong bilhin. Sikat nga dito sa Gifu, itong isda na ganitong nakatusok, parang naka-barbecue. Hindi ko alam pero parang ang hirap kainin nun. Tignan nyo yung part na to, sobrang linaw ng tubig. Kitang-kita mo talaga yung mga isda. Ayan si Erica, binibilang na ata yung mga isda dito para maging dinner namin mamaya. Ito naman batang to, naglaro pa dito sa may gilid. Di bali kapag nahulog ako dito, hindi naman masyado malalim. Tapos, dahil summer pa, refreshing yung tubig. Ang ganda nga rin ng panahon ngayon kasi hindi ganun kainit na talagang tirik na tirik yung araw. Mainit sa pakiramdam dahil sa humidity. Pero dahil nga hindi tirik yung araw, hindi masyado masakit sa balat. Kahit tapos na yung hydrangea season, tignan nyo to guys, na preserve nila yung hydrangea petals na talagang ang ganda pa ng itsura at buhay na buhay yung kulay. Nung time na to, hindi ko na nga din alam kung nasa na sila. Nagkanya-kanya na kami ng buhay. Hanggang sa meron ako nakita ditong kasirolang napakalaking pinapakuluan. Ang dami rin mga shops dito sa may parking area. At kapag sinabing Hida, isa sa sikat dito at talagang napakasarap is yung ice cream nila. Kaya napabili na nga rin kami. Sabi pa ni Erica kanina hindi na siya bibili kasi pangatlong ice cream niya na to para sa ngayong araw. Pero talaga todo kumbinsi ako kasi iba talaga yung lasa dito sa Hida. Kung nakapunta na kayo ng Shirakawa Go, parang ganun yung lasa. Bumili rin kami ng koroke. Pagkatapos kumain, bumiyahe na rin kami agad. Medyo malayo-layo pa rin kasi talaga yung lalakbayin namin. Buong biyahe si Jonathan na yung nag-drive. Syempre, birthday namin ni Erica ngayon kaya dapat passenger princess lang kami. Maya-maya meron na rin ako nakitang ibang mga RV at mga tent kaya alam ko na nakarating na kami. Pagkarating, pinapili na kami kung saan yung area na gusto naming pagspatan. Okay nga sana sa malapit sa toilet kaso lang yung hinahanap ko talaga pagdating sa camping, yung medyo malayo sa ibang tao para talagang ramdam nyo na nasa kalagitnaan kayo ng kagubatan. Si Erica na yung nag-park ng RV kasi gabi na at hindi na rin masyado makita ni Jonathan. At kapag magre-rent kayo ng camper van, kailangan talaga yung hanapin yung spot ay merong masasaksakan. Buti itong camping area na napili ni Jonathan meron. Kaya sulit din yung bayad sa camping area na to na halos 6,000 per night. 'Di ba? Meron ka na makikitang ganung presyo ng isang gabing Airbnb. Pero grabe yung experience kasi talaga dito yung babayaran mo. Ito na nga rin ata yung pinakakomportabling camping ko sa buong buhay ko. Kasi kahit na nagsiset-up kami dito ng mga kung ano-anong camping equipments, alam ko na yung magiging tulog namin sobrang komportable. Kasi kung napanood nyo na nga yung una kong vlog bago ito, pinakita ko doon na ito ngang camper van na rent namin. Merong sofa na nagagawang bed at talagang sobrang laki ng loob. At alam nyo ba yung mga upuan, lamesa, at yung mga basic camping equipments, kasama na rin sa narent
naming camper van. Si Erica nagsiset up ng loob kasi nga celebration pa rin to ng birthday namin. Kami naman ni Jonathan nagsiset up dito sa labas at nag-iihaw ng pagkain. Ipapakita ko sa inyo sa next vlog yung pinagkakaabalahan ni Erica sa loob. Ang haba na ng vlog na to kaya hanggang dito muna. Thank you so much for watching!